Lesson today, our last topic will be force. So first, let us define force. So force is defined as a push, pull, or twist in an object. So ito yung ginagawa nating action or movement na patulak, pahatak, or patwist sa isang object. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga bagay sa paligid natin ay gumagalaw, tumitigil, or nananatiling nakatigil, or nananatiling gumagalaw. So, ang ginagamit nating unit para malaman natin na ang number na pinapatungkulan natin ay force is yung Newton, o ang shortcut niya is letter N. So, ang Newton, equivalent din siya sa 1 kilogram per meter or 1 kilogram meter per second squared. So, nako-compute ito gamit ang formula na force is equals to mass times acceleration. Pero wag niyo muna yan intindihin dahil hindi naman natin yan i-compute. Basta ang mahalaga, tandaan po natin ang unit ng force is Newton. N-E-W-T-O-N, and ang shortcut niya is letter N. So, parang pinag-uusapan natin ang force, meron tayong iba't ibang type ng force. So, unang type ng force is yung applied force. So, when we say applied force, ito yung force that is applied on an object by a person or another object. So, ito yung nilalagay nating force o puwersa sa isang bagay. So, pwede siyang patulak or pwede siyang pahatak. Tulad na nakikita nating picture sa gilid, yung babae, tinutulak niya yung box para ito ay gumalaw at malipat niya ng pwesto. Applied force. Ito yung nilalagay nating puwersa sa isang bagay para ito ay gumalaw. Next is yung friction. Si friction, lagi siyang kabaligtaran ni applied force. So, ito yung kumukontra sa applied force natin. At pinag-aralan din natin na ang friction, ito yung motion sa kahit anong surfaces na nagdidikit o nagkakatama sa isa't isa. So, ang friction, mas mataas siya kapag mas rough or mas magaspang ang surface mo. And then, ang friction, mas mataas din siya kapag mas mabigat yung bagay na ginagalaw mo. Okay. Next is yung normal force. So, yung normal force, ito yung force that supports the weight of an object on a surface. So, ito yung puwersa na sumusuporta sa mga bagay na nakapatong sa isang surface. At ang kabaliktaran naman nito is yung weight o yung gravity natin. So, ang gravity natin or yung weight, ito naman yung force ng gravity sa lahat ng bagay dito sa mundo natin na pahatak. Okay, balikan natin again. Ang applied force, ito yung puwersa na binibigay natin sa isang bagay para ito ay gumalaw o ito ay tumigil na gumalaw. So, pwede itong push or pull or twist. Then, ang friction, kabaliktaran siya lagi ni applied force. So, ito yung force na nag-e-exist sa dalawang bagay na nagkakatama or nagkakadikit. So, kung makikita natin dito sa box natin na nasa inclined plane, yun dito sa right, ang applied force is yung arrow na papunta sa right. Ang friction natin is yung arrow na makikita nyo papunta sa left. So, si friction, lagi niyang kinokontra si applied force. Lagi silang magkasalungat. And then, ganun din si normal force and si gravity or si weight. Lagi silang magkasalungat. Si normal force, laging pataas yung direksyon niya kasi nga sinusuportahan niya yung bigat ng lahat ng bagay na nakapatong sa isang surface, at yung weight or yung gravity, ang lahat ng force na yan, ang direksyon niya is pababa dahil ang gravity natin is pababa or pahatak. So, para i-summarize yung idea na yon, tingnan natin yung box na nakapatong sa table. So, pag naglagay tayo ng applied force na papunta sa right, kukontrahin ito ng friction na papunta sa left. And then, yung bigat nung box natin, ang sumusuporta sa kanya is yung normal force nung lamesa. At yung box naman, naglalagay din siya ng weight or ng bigat doon sa lamesa na tinatawag nating weight or gravity. So, ang net force naman, ito yung pinagsama-sama na nating weight, normal force, applied force, and
friction. So, pinag-add natin silang lahat or pinagma-minus natin sila depende sa direksyon na pinapatunguhan ng force natin. So, kapag kinompute natin yung net force, pwede siyang balance or unbalanced force. Pag sinabi nating balance, ang na-compute nating net force ay equal sa 0. So, kapag balance ang force, hindi gagalaw yung mga bagay or yung objects kapag ang net force natin ay 0 at ang force natin ay balance. Pero, kapag merong unbalanced force, ang net force niya is hindi equal sa 0. So, pwedeng 1, pwedeng 2, kahit anong number basta hindi siya equal sa 0. At kapag ang net force natin ay hindi equal sa 0, ang bagay is gagalaw siya, uusog siya, or malalaglag siya. Again, ang net force natin, ito yung kino-compute natin para makuha natin yung total combination of forces. So, pwedeng i-add natin or pwedeng isusubtract natin depende sa direksyon ng force natin. So, kapag same direction yung force natin, parehong to the left, parehong to the right, parehong up, parehong down, i-add natin siya. Pero kapag opposite direction, magkasalungat, left and right, up or down, minus natin siya or sinusubtract natin siya para makuha natin ng net force. And then, pagka-solve natin, if ang nakuha nating net force ay equal to 0, ito ay balance force, meaning ang isang bagay ay hindi gagalaw pag balance ang force niya at pag ang net force niya ay equal sa 0. Sa unbalanced force naman, pag na-compute nating net force ay hindi equal sa 0 or greater than 0, yung bagay is gagalaw dahil ang kanyang net force is unbalanced at hindi equal sa 0. So, tingnan natin yung mga examples natin. Una, for balance force. So, kung makikita natin, merong librong nakapatong sa lamesa, ang normal force niya is 5 newtons. At ang weight naman ng libro or nung hatak ng gravity is 5 newtons din. So, makikita natin parehong 5 papunta sa taas, 5 papunta sa baba. So, ang gagawin natin is isusubtract natin siya. 5 minus 5 newtons minus 5 newtons is equal sa 0 newtons. So, ang net force niya ay 0, kaya ang force niya is balance. At kapag balance ang force, yung libro, hindi siya gagalaw doon sa lamesa. Ganun din kapag may hawak tayong bola sa kamay natin, kaya hindi siya nalalaglag sa kamay natin dahil ang net force niya ay balance or equal sa 0. Ganito din yung vase natin na nakapatong sa lamesa. So, kahit opposite ang direction niya, basta equal ang force niya at equal ito sa 0 kapag kinompute natin, hindi gagalaw yung isang bagay na nakapatong. Meron tayong tinatawag na free body diagram. So, yung free body diagram, yung picture ng vase na nandito, na nakapatong sa table, ginagawa natin siyang mas simple. Gumagamit lang tayo ng box at ng arrow. So, yung makikita nating arrow pataas, ayan yung normal force natin, ayan yung force na suporta ng lamesa. At yung nakikita nating pababang arrow, ayan yung gravity natin or yung weight or yung force na ina-exert ng bigat ng flower vase natin. So, next. So, tingnan naman natin yung pinagkaiba ni unbalanced force. So, kung makikita natin, may dalawang lalaking nagbubuhat ng sofa, dinadala nila ito papunta sa right. So, yung isang lalaki, nagbibigay siya ng force na 25 newtons at yung isang lalaki naman, nagbibigay naman din siya ng force na 20 newtons. At makikita natin, parehong to the right yung direksyon ng kanilang paggalaw. So, ang gagawin natin, dahil parehong to the right, i-add natin yung 25 newtons at yung 20 newtons. So, makakakuha tayo ng 45 newtons. So, ang net force niya ay 45 newtons, hindi equal to 0, kaya ang tendency is magagalaw nila yung sofa, mabubuhat nila yung sofa papunta sa right. So, bakit papunta sa right? Kasi ayun yung direksyon dito ni 25 newtons at ni 20 newtons. Ano naman pinakaiba niya or anong mangyayari kapag magkasalungat yung direksyon or magkaiba ng direksyon? So, yung 10 newtons to the left, ima-minus natin siya sa 12 newtons to the
right. So, 12 newtons minus 10 newtons is equal to 2 newtons. So, ang 2 newtons na yan, papunta siya sa right dahil makikita natin yung arrow, mas malaki yung force na papunta sa right kumpara sa left. So, yung papunta sa right is 12 newtons, ang papunta sa left ay 10 newtons. So, anong mangyayari? For example, nililibot ninyo yung aso ninyo, tapos, yung pwersa na binibigay ng aso is mas malaki kesa sa pwersa ng paghawak niyo sa aso. So, eventually, mahatak kayo nung aso na nililibot ninyo. Kasi, hindi balance yung force ninyo, merong paggalaw, mas malaki yung force nung aso. So, tingnan natin yung example natin dito na nagkakaroon sila ng tug of war. So, yung sa taas, dahil parehong 300 newtons ang kanilang force, kahit ito ay opposite direction, kapag minus natin yan, 300 newtons minus 300 newtons equal yan sa 0 newtons. Ito ay balance force dahil ang net force niya ay 0 newtons. Yung sa baba naman, makikita natin, yung 300 newtons papunta sa left, kinokontra siya ng 100 newtons na force papunta sa right. So, common sense, ipagmaminus natin yung 300 newtons minus 100 newtons, makakakuha tayo ng 200 newtons. So, sinubtract natin siya dahil magkaiba yung direction ng arrow natin. Then, saan papunta yung rope or sinong team yung mananalo? So, syempre, yung may mas mataas na force na 300 newton. So, gagalaw yung rope natin papunta sa left. Okay, try pa nating mag-compute. So, sabi dito, if the forces or yung arrow is in the same direction, kunyari, papunta pareho sa left, papunta sa pareho sa right, i-add natin yung force. Pero, kapag ang arrow naman is in the opposite direction, isusubtract natin or ma-minus natin yung forces or yung mga number na nakikita natin. At yung kukunin nating direction is yung arrow kung saan may mataas na force. So, example number 1. So, meron tayo ditong 10 newtons papunta sa left at 10 newtons papunta sa right. So, pag sinubtract natin yan, dahil magka-opposite sila ng direction, ima-minus natin sila, 10 newtons minus 10 newtons is equal to 0 newtons. So, balance ang force niya dahil ang F net niya is 0 newtons, hindi gagalaw yung box na yan. So, next example, so makikita natin yung arrow, pareho naman silang to the right. So, 10 newtons to the right at 10 newtons to the right. So, kapag kinompute natin yan, dahil same sila ng direction, i-add natin yung forces. So, 10 newtons plus 10 newtons is equals to 20 newtons. At dahil hindi equal sa 0 yung F net natin or yung net force natin, ito ay unbalanced force. So, ang object is gagalaw papunta sa right. Next naman, so what if unbalanced force siya, tapos magkaiba yung direction niya. So, ang gagawin natin, 10 newtons minus 8 newtons equal siya sa 2 newtons. And bakit kaya pupunta sa left or bakit sa left nakaturo yung arrow natin? Dahil mas mataas yung force na papunta sa left na 10 newton kumpara sa force na papunta sa right na 8 newtons. Okay, next naman, what if up and down siya? So, try natin siyang isolve. So, ang F na pataas natin or yung ating normal force is 1,200 Newton. Then, ang gravity natin or ang weight natin is 800 Newton. So, dahil different or opposite direction siya, ang gagawin natin is isusubtract natin. So, 1,200 Newtons minus 800 Newtons is equals to 400 Newtons. So, unbalance ang kanyang force. Gagalaw ang object natin sa ang direction papunta sa taas or up kasi mas mataas si 1,200 Newtons. Next, so ang ating normal force is 600 Newton at ang gravity natin is 800 Newton. Again, dahil opposite direction, may pataas na arrow, may pababang arrow, isusubtract natin siya. 800 Newton minus 600 Newton equal kay 200 Newton. So, ang net force natin is 200 Newton. So, saan ang direction natin? Papunta siya sa baba or ang direction natin ay down dahil mas malaki si 800 Newtons na pababa kumpara kay 600 Newton na pataas. And then, last example natin is si F net natin na equal sa 20 Newton. So, paano nakuha yung 20 Newton? So, ima-minus lang natin tong lahat.
So, 50 newtons minus 50 newtons minus 20 newtons. So, dahil parehong meron tayong 50 newtons minus 50 newtons, equal na rin yan sa 0. Ang matitirang force natin is 20 newtons. At saan papunta si 20 newtons? Ito ay papunta sa left. So, mali itong part na to. So, dapat ito ay left. Ang direction niya is papunta sa left. So, sana malinaw ang ating computation. So, pakibalik-balikan ng video para mas magets natin. Again, paalala mga anak, kapag ang forces o yung arrow, ang direction niya is pare-pareho sa isang picture or sa isang diagram, i-add lang natin lahat ng force. Kapag naman ang arrow is in opposite direction, pwedeng papunta sa left yung isa, papunta sa right, papunta sa taas yung isa, or papunta sa baba, ang gagawin natin is isusubtract natin ang lahat ng forces. At para malaman natin saang direction papunta yung force, titingnan natin kung saan yung mas mataas. Okay. So, para sa activity ninyo, ganito po ang gagawin natin. So, dito sa letter A, so, 1 to 5 lang siya. So, pipili kayo ng sagot sa loob ng parenthesis. So, for 1, pipili lang kayo between pushing and pulling. Sa 2, same or opposite. Sa 3, 300 or 100. Sa 4, balance ba siya or unbalanced. Tapos sa 5, ang direction niya ba is to the right or to the left. Then, next is sa letter B naman natin, i-compute natin yung net force or yung resultant force. So, ang resultant force is same lang din siya sa net force. Then, ang direction na magiging sagot nyo, pwedeng left or right, up or down siya. So, kapag nakuha nyo dito ay 0 newtons, lagay nyo sa direction is balance. Or kahit di nyo nalagyan, understood natin yan. Pero kapag unbalance ang force, kapag ang net force nyo is hindi equal sa 0, kailangan meron siyang direction na pwedeng left or right, up or down. Pero dito generally, lahat ito ay left or right lang. Walang up or down dyan. May example naman tayo dito kung paano siya gagawin. So, sa inyong paper na pagsasagutan is solve, ipakita ang computation kung paano nyo siya nakuha. Then, i-box ang final answer na net force or resultant force at yung direction. And then, sa letter C naman, gagawa kayo ng free body diagram. Box lang siya, tapos lalagyan nyo lang siya ng arrow. Depende sa pagkakaintindi nyo dito sa ating problem. So, si James daw, naghahatakan sila ng laruan ng kanyang kapatid. So, ang force ni James is 6 Newton. Ang force naman ng kapatid niya is 8 Newton. So, isolve ang net force. Ano ang net force niya? Then, kung saan siyang direksyon mapupunta. Then, ganun din sa number 2. So, kayo daw ng nanay mo, nagtutulak kayo ng cart sa grocery store at papunta sa right. So, 20 newtons ang binibigay mo at 25 newtons naman ang binibigay ng nanay mo papunta sa right. So, i-compute ang net force at direction kung saan siya papunta. And then, last, dito sa letter D, i-compute lang natin yan. Net force and direction pa din. So, dito sa 26 Newton, susubtract natin siya sa 6 Newton. Then, yung 20 Newton, susubtract din natin siya sa 20 Newton dahil magka-different ang kanilang direction. Then, eto, pagkukombinein yan lahat, depende kung ano ang kanyang direction. Kung addition ba siya or subtraction. Mga anak, sana nag-gets ang ating lesson for today. So, pasensya, hindi tayo nakapag-online class. Sana panoorin ninyo itong video kahit medyo mahaba siya. Kasi andito na rin yung guide ninyo sa pagsagot ng activity ninyo. So, this will be your last activity sa physical science and ipapasa po siya sa Tuesday. Okay, sa Tuesday siya ipapasa, ilagay sa one whole sheet of pad paper. So, that's all for today. Thank you, class, and goodbye.